Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for August 16 to 31, 2025. So, titingnan natin ano yung energies for you. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Meron tayong 50% discount sa ating mga tarot reading services from August 15 to 31 kung kayo mag-book during those times. Limited slots lang yan, so take advantage of the promo. Okay, paalala lang, ang reading na to ay isang general reading, so just take what resonates. Let's see, Virgo, what is the energy for you second half ng August for Virgo? Si Saturn, labas ng labas no? Magre-retrograde na kasi siya. Okay. Ninth house, Virgo, Saturn. Okay. I think meron ka mga inaayos ngayon, no? May mga, alam mo yung mga experiences mo before na natutunan mo na, at yung mga lesson na natutunan mo doon ay ginagamit mo para isaayos yung buhay mo ngayon. Some of you may mga nagkaroon ng spiritual awakening, may mga self-realization ka, self-awareness, self-reflection, na finally, ina-apply mo na siya sa buhay mo ngayon. You have Lagos, this is your emotion, this is flow, renewal. So, yung iba sa inyo, nagkakaroon rin ng, ng transformation, or yung part ng spiritual awakening ninyo is, may mga binabago na kayo na habits sa buhay ninyo na para maging aligned kayo doon sa goal ninyo talaga sa buhay. You have Isa. So maari ring maka-experience ka ng obstacle, no? Can be challenging for some of you ngayon kasi lalo na yung mga may malalakas na Virgo placements kasi si Saturn is, I think, babalik siya sa sa energy ng Pisces, no? So magkakaroon niya ng opposition. So maaring may mga maging balakid sa plano ninyo, pero ito kasing magbibigay sa inyo ng lakas, ng katatagan, no? Urus is about strength, vitality, and power. So hinahamon ka ngayon ni Saturn kung gaano ka katibay, kung gaano ka ka-committed doon sa goal mo. Kasi yung commitment mo, may kasama dapat yan na dedication, disiplina, no? Para ma-achieve mo yung goals mo. Hindi naman pwedeng nag-set ka lang ng goals tapos nagpe-pray ka lang ng nagpe-pray na mangyari yon, pero wala kang ginagawang action at wala ka ring sacrifices na ginagawa, 'di ba? So, yun yung paalala sa iyo ngayon ni Saturn na trust your instinct, your intuition, kung ano yung mga bagay pa na kailangan mo improve sa sarili mo. Kasi malalaman mo rin naman yun. At yun ay magagamit mo para mapatatag mo yung sarili mo. At pag ganun ka na kalakas, kahit anong challenge, kaya-kaya mong i-handle, 'di ba? Let's see what else. Overall energy, the Three of Cups. So this is a celebration. Maaring may aatenan ka na event ngayong second half ng August. Yung iba sa inyo, may reunion or may pagsasalo-salo, pagsasama-sama ng mga kaibigan. Your challenge is the Queen of Wands. Ayun na nga, ang challenge mo talaga is yung action na gagawin mo, yung plano mo na may kasamang action, yung inspiration. So, keep yourself inspired. Umiwas ka dun sa mga sitwasyon or mga tao na nagdi-discourage sa'yo, 'di ba? Your opportunity is the Four of Swords. This is about healing. So, kung kayo ay nagkaroon ng
ng issue sa kalusugan ninyo in the past, ngayong second half ng August, magtutuloy-tuloy yung inyong paghilom. Ayan. And also, opportunity na makapagpahinga. Kung kailangan mong magpahinga, maaring mas magiging maluwag yung iyong schedule ngayong second half ng August kumpara nung mga nakaraang buwan. Your blessing is the Knight of Swords. So, as a blessing, meron kang magagawa ng solusyon. Meron kang mabilis na magiging action para sa isang issue na kailangan mong harapin. Ngayong second half ng August, swift action or swift movement kasi yan. Tingnan natin yung energy ng ano. And also, may good news. Pwede tong unexpected na good news para sa'yo. And I think this is related sa study, sa pag-aaral, no? Or sa iyong pag-abroad or travel opportunities. Money, career, finances, message, energy. Ace of Pentacles. So, yung iba sa inyo, meron kayong merong nagsisimula na bagong opportunity sa trabaho, sa business, sa career ninyo, may project related to your finances. So, maaring may bago kang source of income or nagsisimula ka sa trabaho na kung ito'y aalagaan mo, then definitely you will get the results or makakapag-ani ka. No? Meron kang aanihin kasi meron kang itinanim or sinimulan. Sa love life naman, you have the King of Cups. Yung iba sa inyo, merong person na talagang nagmamahal sa inyo dearly. Can be a water sign, no? Cancer, Scorpio, or Pisces. And merong person na in love talaga sa inyo. Someone who is very committed. Ayan, merong commitment sa inyo. Let's see. Kung kayo naman ay single, possible that there is a person na may crush or magkakagusto sa inyo na itong person na to ay medyo mas senior sa inyo, no? Mas matanda sa inyo. First house, this is about yourself. So there's a certain focus sa iyong sarili. Pwedeng sa iyong pananaw sa buhay, sa iyong physical appearance, may mga changes ka na gagawin or improvement na gagawin. You also have opposition. So, maaring may mga plano ka sa buhay mo or sa career, trabaho, business na may mga humahadlang or merong mga hindi nag-a-agree, no? Oo. So, I think kailangan tong pag-usapan, no? Lalo na kung itong person na to na humahadlang sa'yo ay malapit sa'yo. Yung tipong meron siyang significant siya sa buhay mo, kumbaga. Can be your parents, romantic partner, someone who is within the family. You have the 12th house. Introspection. Ayan. So, I think, Virgo, itong mga experiences ninyo na ma-experience. Itong mga ganap sa inyo. Especially yung mga challenges. Ito talaga yung magpapatibay sa inyo. Kasi, yung iba, you are undergoing a major spiritual awakening. And sometimes, yung spiritual awakening na yan ay hindi nagiging ganun kadali para sa iba. May mga taong nawawala sa buhay mo, may mga taong hindi makakaintindi sa'yo, or may mga taong i-question ka sa mga gusto mo. So, can be stressful. You are taking a risk. Okay. Meron kang papasukin or sisimulan, can be a project, trabaho, or even relationship na para kang sumusugal dito. Susubukan mo kung ito ay magiging successful para sa'yo. And ang basis mo dyan, yung instinct mo, yung intuition mo, will be your guide kung ito ba ay gagawin mo. So, at least, you're going to take that risk. Diba? May new beginning. Itong risk na iti-take mo will lead to a new experience. Fresh start. Or something na magbibigay sa'yo ng legacy in the end.
Oh, ayan na. You are finally taking action one step at a time hanggang marating mo yung goal na gusto mo. Baby steps are still steps and they're better than standing still. Yes, totoo naman. No? Minsan kasi nagpo-procrastinate tayo, ay wag na hangga't hindi pa perfect. Pero okay na yun, no? At least you take that first step at makita mo na yung progress mo. Hindi mo mamamalayan, malapit mo na palang ma-achieve yung goals mo. Kasi nag-take ka ng action. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.